Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang pagmukhaing pangit ng isang tao? Ako kasi, oo. At ang masakit pa nito ay sinabi yon sa akin ng lalaking mahal ko. Aaminin ko na habang sinusulat ko ang parteng ito ng aking kwento ay bumabalik. Yung kirot na naramdaman ko noon na pilit ko namang ibinabaon na sa limot ngayon. Pero siguro ay ganon talaga at may proseso ang mga bagay. Naniniwala ako na darating ang araw na babalik ang tiwala ko sa sarili ko at muli akong haharap sa salamin ng hindi na sinasabing pangit ako at walang silbi. Bago ko umpisahan ang pagkukwento ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Annette, 35 years old at tubong La Union. Pero dito na ako nakatira sa Manila at isa akong nurse. Nadiskubre ko ang programa ninyo noong minsang nag-send ng link sa akin ng pinsan at best friend kong si Christine ng isa sa mga istorya ninyo sa YouTube. Sakto, naka-quarantine ako dahil sa COVID-19 kaya naiinip ako. Simula noon ay nagustuhan ko na ang istoryang tampok ninyo, pero hindi ko naisip na ako mismo ang magpapadala ng sulat sa inyong istasyon. Magsisimula ang lahat noong 2023 kung saan ay isang taon na ang nakakalipas simula nang maghiwalay kami ng long-time boyfriend kong si Mikey. At kahit ganoon na yon katagal ay hindi pa rin ako makausad. Sobrang gumuho ang mundo ko sa mga nangyari. Na naapektuhan na nga ang buong katawan ko. Humina ang immune system ko kaya mabilis akong dinapuan ng iba't ibang sakit. Sa sobrang lala ng nangyari sa akin ay na-diagnose din ako na may depression, Papa Dudut. Surprise! Happy birthday, Annette! Hala, Christine! Nandito ka? Oo, hindi mo lang ako imahinasyon, Insan. Nandito talaga ako ngayon sa apartment mo para i-surprise ka. Happy birthday uli! Naku, thank you. Hindi ko expected tong pa-surprise mo, ah. May expected bang surprise? Sa bagay, wala nga naman. Pero paano ka nakapasok dito? Gaga, binigyan mo ako ng susi, di ba? Ay, oo nga pala. Mamaya na tayo magtsikahan. Blow mo muna tong candle sa cake mo. Dali, dali! O sige, sige. Yay! Happy birthday uli! Thank you, Insan. Lapag muna natin tong cake sa mesa. Teka. Liga, muna tayo sa sofa. Ikaw talaga? Nag-abala ka pang pumunta dito? Don't tell me galing ka pang La Union yan. Malamang. May mga pasalubong ako sa bag ko. Bigay ko mamaya. Pero kasi miss na nga kita. Alam mo namang ikaw lang yung pinsan na kasundo ko eh. Sus, inuto mo pa ako. Pero seryoso, bakit napaluwas ka? Yung totoo? Oo. Nakipagkita ako sa boyfriend ko eh. Taga Manila kasi siya. Tapos ayun, naisip kong bisitahin ka na rin dito sa apartment mo. Sakto, tinaon ko talaga na birthday mo. Kaya ako nandito ngayon. Sandali, sandali. Boyfriend? Correct. Taga Manila? Check! Gamit ang ballpen na pink! You mean, bago na naman to? Nadali mo. Galing naman ang pinsan ko. Galing ka dyan. Kakabreak mo lang nung nakaraang buwan ah. Nakakagulat meron ka ng dinadayong boyfriend dito sa Manila. Huwag ka nang magulat. Sa ganda ko ba namang to? Saka anong gusto mo pagluksaan ko ng matagal yung breakup namin ng ex ko last month? Aba, hindi ako ganong klase ng babae, no? Mabilis lang akong makamove on. Ako kasi ganong klase ng babae. Ay, insan naman. Siyempre, magkaiba tayo. Hindi ko naman kinukumpara sarili ko sa'yo. Nasa'yo lahat ng oras sa mundo para mag-move on sa Mikey na yan. Oo, pero naiinggit lang ako sa'yo. Naiinggit ka sa akin? Bakit? Kasi sabi mo nga, mabilis ka lang makapag-move on. Ako kasi kahit na 1 taon na kaming hiwalay, feeling ko kahapon lang nangyari.
Kahit na anong gawin ko, sariwa pa rin yung sakit. Kainis naman kasi yung ex mong mukhang unggoy eh. Hoy, sobra ka naman sa mukhang unggoy. Totoo naman ah. Akala mo kung sino? Hayaan mo na. Pass na rin naman. Kahit na, pag naaalala ko mga pinagsasabi nun, nababanas pa rin ako. Parang gusto kong puntahan dun sa Japan at tampalin ng patabingi, pataas, saka pailalim. Paano isang pala patabingi pataas at pailalim? Basta, gusto mo sample? Sige, subukan mo. Sa'yo ko gagawin yan. Charot lang, kau naman? Ay, ikaw ba wala pa rin ibang nagugustuhan? Hindi pa nga ako nakaka-move on, magkakagusto na ako sa iba. Bakit hindi? Malay mo, pag nagkagusto ka sa iba, makamove on ka. Alam mo, di naman yun masama eh. That way, malalaman mo na meron pa palang tao yung better kesa dyan sa ex mong unggoy. Kaya kung ako sa'yo, lumandi ka, girl. Huwag mong pigilan sarili mo na maranasang ma-inlove at mahawakan uli ng lalaki. Uy, bastos mo naman. Wow, 17 years old? Ipapaalala ko lang sa'yo, 34 ka na, ante. Ay, oo nga pala. Basta ha, subukan mo uli. Lande is the key. Papadudot masaya ako na sinorpresa ako ni Christine sa birthday ko. Kaya niyaya ko siya na magstay muna sa apartment ko since work from home naman siya. Pumayag naman siya kaya masaya ako, Papadudot. Hindi ko lang basta boyfriend si Mikey, naging live-in partner ko rin siya for 3 years. Pero bago kami nagsama sa isang bubong, college sweetheart na talaga kami. Buong akala ko ay siya na yung lalaking mapapangasawa ko at magiging tatay ng mga anak ko. Admin staff si Mikey sa isang private company sa Mandaluyong. Pero vocal na talaga siya sa kagustuhan niyang mag-ibang bansa. Pero dahil minimum wage earner lamang siya at breadwinner pa ay hirap siyang makaipon ng pera na pangasikaso ng mga papeles niya. Kaya nga tinulungan ko siya since may ipon naman ako at suportado ko siya. Sa pangarap niyang yon, Papadudot. Sabi niya sa akin, gusto niyang mag-ipon para makapagpagawa na kami ng sariling bahay. Natitirhan namin pag bumuo na kami ng pamilya namin. Bukod doon ay pinangakuan niya rin ako ng kasal pag uwi niya dito sa Pilipinas. Maraming pangarap si Mikey para sa amin pero lahat ng yon ay napako. Pagkalipas ng 3 buwan nung dumating siya doon sa Japan, napansin ko kasi tumamlay ang komunikasyon namin at lagi niyang dahilan ay ang pagiging busy niya sa trabaho. Siyempre, inunawa ko yon dahil may trabaho rin naman ako pero lalong lumala ang sitwasyon namin. LDR na nga kami tapos ay lagi pa kaming nag-aaway. Apektado na rin ako habang nasa duty at may sa ilang beses nang umiyak sa CR ng ospital kapag break time dahil kay Mikey at sa mga misunderstandings namin. Tapos nalaman ko na lamang na may iba na siyang babae. Matapos isend sa akin ang katrabaho niyang Pinoy din ng litrato nilang dalawa ng babae niya. Nakokonsensya raw itong katrabaho niya na makitang niloloko ko ni Mikey kaya gumawa siya ng paraan para malaman ko. Kinompronta ko ang ex-boyfriend ko tungkol sa litrato na yon. Pero pinabulaanan lamang niya at sinabihan akong praning at mapagduda. Pero nagpatuloy ang panlalamig niya sa akin hanggang sa dumating yung punto na kinausap na niya ako para makipaghiwalay. Siyempre, tumutol ako. Ayoko pero ininsulto niya ako. Pinagsalitaan ang mga masasakit at masasama at aaminin kong tumagos yun hanggang sa buto ko. At kapag naaalala ko yon ay nanliliit ako, Papadudot. Yun ang dahilan kung bakit bumaba ang kumpiyansa ko sa sarili ko at kapag nakikita ko ang mukha ko sa salamin ay nandidiri ako. Iniisip ko ang lahat ng mga pangit na sinabi sa akin ni Mikey kaya niya ako hiniwalayan. Halimbawa noon ay ang mukha raw akong manang, pagod na pagod, stress, at kung ano-ano pa. Pero dahil makulit si Christine ay sinubukan ko pa rin makipagkilala sa iba. Tama naman siya sa sinabi niya na pinipigilan ko lamang ang sarili ko na ma-in love. Natatakot kasi ako na masaktan ulit kaya gusto ko na sanang protektahan laban dito ang sarili ko. Pero na-realize ko na hindi naman masama ang sinabi niya.
wala namang masama kung susubukan ko ulit. Kaya nag-install ako ng dating app. At doon ay nag-cruise ang landas namin ni Rondel. Mas bata siya sa akin ng 2 taon at isang business owner. Iba talaga amoy ng brewed coffee. Nakakabuhay ng sistema. Sinabi mo pa. Pero limit ako ngayon sa kape. May acid reflux kasi ako. Naku, hindi ka lang dapat mag-limit. Kailangan, alisin mo na talaga sa sistema mo. Mahirap nang sumpungin. Ang sakit-sakit kaya nun. Sa bagay. Sige, susundin ko sinabi mo kasi nurse ka. Mas alam mo. Hala siya. For sure, pinagsabihan ka na rin ng doktor mo. Ikaw lang tong makulit. Tignan mo, umorder ka na naman ng kape. Kung alam ko lang sana, hindi na tayo pumunta rito. Okay lang yun. Saka minsan lang naman. Ayoko namang palagpasin na dalhin ka rito kasi nabanggit mong gustong-gusto mong subukan kape nila rito. Talaga? Nabanggit ko ba yon? Oo, last time. Sa chat natin. Hindi ko na maalala. Buti ikaw naaalala mo. Oo naman. Maliit na bagay. Pero in fairness, na-touch ako. I mean, dun pa lang sa naaalala mo kaya sinama mo sa date natin ngayon tong coffee shop. Thank you for being thoughtful. You're welcome. So, maiba tayo. Kwento ka pa nga ng tungkol sa family business nyo? Gusto ko pang malaman. Gumagawa ng glass products ang family ko. Sample nun yung mga bottles and jars na may iba't ibang pinaggagamitan. Windows, mirrors, partitions, insulation. Inumpisahan ng lolo ko yung business na yon na minana pa ng daddy ko. Napalago nila yun ni mami at ngayon kami na ng 2 brother ko yung nagmamanage. Hindi ba mahirap mag-manage ng business? Mahirap din kasi maraming challenges. Pero naaayos din naman. Yearly, meron kaming goals na sineset na dapat ma-achieve ng company namin. Hindi lang yan nakafocus sa sales. Kasama rin dyan yung benefits ng mga employee namin. Kasi sila ang backbone ng negosyo. Laging sinasabi ng lolo at daddy ko na pahalagaan namin ang aming mga tauhan. Dahil sila ang bumubuhay sa negosyo. Totoo naman, kaya ginagawa namin lahat ng makakaya namin ng mga kapatid ko para mabigyan sila ng patas na benepisyo at karapatan. Nakakatuwa naman. Bilib na ako sa inyo. Sana ipagpatuloy niyo ang pangangalaga sa kapakanan ng mga employee niyo. Lalong pagpapalain ng negosyo. Pero sabi rin ng daddy ko, subukan ko naman daw makipag-date kasi puro na lang ako trabaho. Talaga? Sinabi niya yon? Maraming beses na. Kampiyan pa sila ni mami. Ako na lang kasi walang asawa sa aming magkakapatid. Hindi naman nila ako pinipilit pero masarap daw kasing ma-in love. Kailan ko pa raw ba planong pagbigyan ng sarili ko na maranasan yun? Pag-uugod-ugod na ako. Anong sagot mo? Sagot ko? Bakit hindi? Wala namang pinipiling edad ang love. Ayun, binato ako ni daddy ng ballpen during our management meeting pa naman yun. Sapul ako sa ulo. Grabing daddy mo, asintado. Oo, magaling yun mag-dart eh. Kaya yun, para makaganti, sinumbong ko siya kay mami. Sinermonan siya sa call eh. Parang ang cool naman ng parents mo. Cool talaga sila. Bukod doon, napaka down to earth. Halata nga, kasi nagmana ka sa kanila. Binubola mo naman ako eh. Seryoso ako dun. O sige, thank you kung ganun. Welcome. May dimple ka pala, no? Ah, oo, meron nga. Nice. Ngiti ka palagi. Para lagi mong makita? Parang gusto ko na lang tuloy sabihin na may pagkamahangin ka. Huwag naman. Sige ka, tampo ako. Ay, wow. Joke lang. Ikaw naman magkwento tungkol sa trabaho mo. Papadudot aaminin ko na bago sa akin ang pakiramdam na makipag-date ulit sa iba dahil si Mikey ang first boyfriend ko. At kahit na 34 na ako noon ay feeling bagets pa rin ako. Pero masaya rin naman kasama si Rondel, kwela, palakwento at nakikinig kapag ako naman ang bumabangka. Natuwa rin ako sa pinakita niyang paghanga sa propesyon ko
bilang isang nurse. Lalo na nga noong panahon ng pandemic. Nagtapos ang date namin nang ihatid niya ako sa nirerentahan kong apartment kung saan sinalubong naman ako ng nakangiting si Christine. Nagpatuloy ang pag-uusap namin ni Rondel at masasabi kong na-attach na ako sa kanya. Sino ba namang hindi, napaka-gentleman niya. At habang lumalalim ang feelings ko for him, ay mas lalo akong natatakot na baka masaktan lamang ako sa dulo. Marami akong tanong tulad ng paano kung hindi kami compatible. Paano kung katulad din siya ni Mikey? Na sa una lang magaling tapos ay idadump lamang ako sa huli. Kasi may nakitang mas better sa akin. Ayoko na ulit pagdaanan ang sakit na naranasan ko nang iwan ako ni Mikey, kaya naman nilinaw ko kay Rondel. Ang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Dahil hindi pa ako handang pumasok muli sa panibagong pakikipagrelasyon ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, parang pinagsisihan ko na sinabi kong pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay kay Rondel. Kasi habang tumatagal ay hinahanap-hanap ko na ang presensya niya. Siguro kay na-fall na ako sa kanya sa loob ng 2 linggo naming pag-uusap. Pinaramdam niya kasi sa akin na mahalaga ako at kaibig-ibig. Kumbaga'y nawala lahat ng pagdududa ko sa sarili ko dahil sa pagmamahal niya. Pero ako lang tong natatakot na sumubok ulit at makipagrelasyon. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang nagustuhan ko kay Rondel, ay masasabi kong marami. Bukod sa artistahin niyang itsura, ay napakabait din niyang anak sa mga magulang niya. Kaya nga mahal na mahal ko noon ang ex-boyfriend ko kasi mabuti rin siyang anak sa nanay niya na mag-isang nagtaguyod sa kanilang 5 magkakapatid. Laging sinasabi ni Mikey na gusto niyang bumawi sa mama niya at ibigay dito ang lahat ng kaginhawahan na deserve nito. At magagawa lang niya yon kapag nakapag-abroad siya. Kaya nga hindi ako makapaniwala na lolokohin niya ako. Kasi pinangakuan din niya ako na babawi siya sa akin at sa mga tulong ko sa kanya. Hindi naman ako naniningil pero umasa pa rin ako sa mga sinabi niya. Kaya nga ang sakit-sakit na lahat ng yon ay hindi niya tinupad sa akin, pero sa iba, tinupad niya. Ano nga uli yung sinabi mo? May problema ako. Buntis ka? Sira, ano ba yung pinagsasasabi mo? Umahis ka nga. For your information, maayos akong kausap. Ano na nga yung problema mo? Baka mapalala ako pa? Charot! Baka matulungan kita, kaya sabihin mo na. Kasi, humihingi ng second date si Rondel. Sus, yun lang naman pala. Anong yun lang pala? Kung mangunot kasi noo mo at magsalubong kilay, kala ko na paano ka na. Second date lang pala eh. Di pagbigyan mo. Kaso sabi ko, hanggang friends lang kami. Gaga, sinabi mo yon? Oo. Pero sabi mo okay naman si Rondel. Disente, mukhang matino, saka gentleman. Nandun na tayo pero bigla ulit ako natakot. Parang kung masaktan uli ako. Paano kung... Hoy, insan, kalma ka lang. Inhale, exhale. Salamat, Insan. Sorry, ang OA ko ba? Gaga, hindi OA yun, no? Pero pwede mong sabihin sa akin yung gumugulo sa isip mo? Ayun na nga yun. Natatakot ako na baka pag pinagbigyan ko si Rondel, lalo ako mahulog sa kanya. Wait! Stop! Hindi na nga ako nagsasalita eh. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Alin ba dun? Yung natatakot ako? Hindi yan, forward pa. Yung dulo. Yung pagkatapos nung pinagbigyan mo si Rondel. Lalo akong mahulog sa kanya? Ayun nga!
So, ibig sabihin, nahuhulog ka na sa kanya. In love ka na, Insan. Oo, pero Pero ano? Walang mangyayaring masama sa'yo. Kaya wag mong pigilan na lalong ma-inlove kay Rondel. natatakot nga ako. Hindi ka ba nakikinig? Hindi lahat ng lalaki katulad ni Mikey. Ramdam ko na mabait talaga si Rondel, kaya wag mo naman siyang i-judge na kaugali ng mokong mong ex-boyfriend. Ang unfair nun sa kanya, lalo na sinabi mong in love ka na rin. Sa bagay, may punto ka. Pero, paano ko ba sasabihin sa kanya? Na alin? Na gusto ko naman talagang pumayag sa second date namin, pero nahihiya kasi ako. 'Di ba? Sinabi ko nga sa kanya na hanggang friends lang kami. Sus, kahit naman magkaibigan, nagde-date pa rin. Pumayag ka lang, tapos kunin mo yung sign kung gusto mo pang i-pursue yung relationship nyo. For sure may rason kung bakit magkausap pa rin kayo hanggang ngayon at gusto kanyang makadate uli kahit na sinabi mo sa kanya na friends lang kayo. Go girl! Ganun ba yun? Oo, maniwala ka sa pinsan mong maganda. Baka sinasabi mo lang yan kasi gustong-gusto mo na ako magka-jowa ah. Bakit naman hindi? Sabi ko nga, ramdam ko na mabait yang si Rondel. Gwapo pa. Alam mo may kamukha siyang artista sa GMA. Basta meron talaga. Pero sige na, pumayag ka na. Makipag-date ka na uli. Ay, o sige. Sana lang talaga walang mangyaring masama. Walang mangyayaring masama. Ganyan din inisip mo nung unang date nyo, pero umuwi ka ritong malapad ang ngiti na hindi mawala-wala hanggang kinabukasan. Huwag mo nang subukang i-deny. Grabe namang observation skills yan, Insan. Syempre naman. Kilig na kilig ka pa nga no na parang akala mo bumalik ka sa pagiging teenager. Parang nahiya na tuloy ako. Hay nako, huwag ka nang mahiya. Ako lang naman to. Saka happy nga ako na happy ka na uli. Sige, sabihin na natin na konting frustrated at confused, pero mas nananaig yung happiness talaga. Ramdam ko sa aura mo. Talaga? Oo nga, at deserve mo yan. Ay, namiss ko talaga na makita kang in love, Insan. Kaya nga, sana wag mong pigilan sarili mo na maranasan uli. But this time, pang matagalan na. Magdilang anghel ka. Oo naman. So paano? Push na yan ha? Second date na to! Papadudot aaminin ko na may point naman si Christine sa mga sinabi niya. Hindi nga naman tama na patuloy ko pa rin itali ang sarili ko kay Mikey at hayaan na siya lang yung maging masaya sa piling ng iba. Naisip ko na baka may dahilan kung bakit nakilala ko si Rondel. Kaya naman kinonsider ko ang payo ng pinsan ko at kinausap ko si Rondel. Sinabi ko na pumapayag na ako makipag-date sa kanya sa ikalawang pagkakataon, Papadudot. Tuwang-tuwa naman si Rondel nang sabihin ko yon. At kulang na lang ay hilahin na niya ang araw. Para lamang dumating yung eksaktong petsa kung kailan magkikita kami. Naging smooth yung date namin at nagpunta kami sa Intramuros pagkagaling namin sa Binondo. Tapos nag-museum din kami at masasabi kong nag-enjoy talaga kami ng husto. Kumbaga sulit yung pagod sa paglalakad. Napag-usapan din namin ni Rondel kung ano ang level ng pagkakaibigan namin. Sinabi niya sa akin na higit na sa pagkakaibigan ang nararamdaman niya. Kahit na pinigilan naman niya noong una dahil narespeto niya ang request ko. Nung ako naman ang tinanong niya ay doon ako umamin na gusto ko na rin siya. And to make the story short ay pumayag na akong ligawan ni Rondel. At bilang unang hakbang ay pinakilala ko siya sa pinsang kong si Christine after a week, Papadudot. Rondel, siya nga pala si Christine. Yung kwento ko sa yung pinsan ko at best friend na rin at the same time. Dito muna siya ng ilang buwan. Wala kasi akong kasama. Hi, Christine. Maraming nakwentong magandang bagay tungkol sa'yo si Annette. Nice to finally meet you. Nice to meet you rin. Naku, sana nga maganda talaga yun. Mamaya pati kalukuhan ko, chinika niya sa'yo. Grabe ka naman sa akin, Insan. Eme lang, ikaw naman. Pero Rondel,
Seryoso ka ba talaga sa panliligaw mo sa pinsan ko? Kasi kung hindi, ngayon pa lang, sabihin mo na. Seryoso ako sa panliligaw ko kay Annette. Totoo yung feelings ko sa kanya. Dapat lang. Kasi lagot ka talaga sa akin pag sinaktan mo pinsan ko. Hindi naman siguro gagawin ni Rondel yun. Huwag mo na siyang takutin. Hindi ko naman siya tinatakot. Kinakausap ko lang siya ng masinsinan. Naiintindihan ko naman kung bakit. Overprotective lang sa'yo ang pinsan mo. Correct! Mabuti pa, bili ka muna ng merienda dun sa convenience store. Mag-uusap lang kami nitong manliligaw mo. Pinapaalis mo ko? Oo. Sige na, go, go, go. Kuha ka na lang ng pera sa wallet ko. Bili ka kahit ano. Okay. Pero huwag mong tatakutin si Rondel ah. Oo na. Palagay mo sa akin. Rondel, bibili muna ako ng pagkain. Feel at home ka lang dito kasama tong pinsan ko. Mabait yan. Pasensya ka na ah. Di naman kita intensyon na takutin or what. OA lang tong si Annette. Pero alam mo kasi, may pinagdaanan na yan na medyo nakakasira ng ulo. Kaya kung dadagdagan mo pa, ako na mismo nagsasabi sa'yo na lagot ka sa akin. Nakwento ba niya sa'yo yung tungkol sa ex-boyfriend niya? Nabanggit lang niya na masaklap daw yung hiwalayan nila kasi ng babae. Oo. Ang tagal-tagal na nila. Akala nga namin sila na yung endgame. Kasal na lang kulang sa kanila pero niloko niya lang pinsan ko. Ang masahol doon, pinagmukha niya pang pangit. Ang sakit-sakit marinig kay Annette yung mga sinabi sa kanya nung damukol na Mikey na yon. Kaya pag naaalala ko yun, nanggigigil pa rin ako. Ay, kasi hindi yun totoo. Ang ganda-ganda ng pinsan ko. Mabait siya, mabuting tao. Masipag na nurse tapos gaganunin lang siya nung lalaking minahal niya. Nakakalungkot lang talaga na may mga taong ubod ng sama. Akala mo wala silang pinagsamahan ni Annette. Ayoko na uli makitang nasasaktan yung pinsan ko ng todo-todo kaya sana ingatan mo siya at alagaan. Yun naman yung ginagawa ko kahit na hindi pa kami. Mahal ko na siya at seryoso yung nararamdaman ko sa kanya. Buti naman, yun lang din yung kailangan kong marinig sa'yo. Alam ko na di na bata si Annette pero kung nandito parents niya, ganito rin sasabihin nila sa'yo. Masaya ako na meron siyang pinsan na nag-aalala sa kapakanan niya. Umasa ka na tatratuhin kong mabuti si Annette. Namamahalin ko siya ng buong buo at iingatan ko ang kanyang puso. Aasahan ko yan. Pag yung pangako mo, binali mo, naku! Humanda talaga yung leeg mo. Charot lang. Baka sabihin mo, tinatakot na talaga kita. Nandito na ako. Buti walang pila sa cashier, kaya mabilis lang ako nakapagbayad. Ano binili mo? Merienda natin. Anong pinag-uusapan niyo ni Rondel? Wala naman. Pinapirma ko lang siya ng kasunduan na kapag sinaktan ka niya, mananagot siya sa akin. Huy, seryoso? Siyempre, biro lang. Pero kinausap ko lang siya na sana mahalin ka niya at alagaan pag naging kayo. Totoo yun. At sabi ko, oo. Kasi mahal na kita kahit di pa tayo. Ay! Sus! Bigla ako tuloy na miss jowa ko. Teka, tatawagan ko nga muna. Magbebe time muna kayo. Papadudot na touch naman ako sa mga sinabi ni Christine. Siya kasi ang kasama at karamay ko noong kasagsagan ng breakup namin ni Mikey. Wala na kasi akong parents, magkasunod na namatay sina mommy at daddy noong 2019. Kaya malaking dagok din ang breakup namin ni Mikey years later dahil hindi pa ako noon kayang mag-isa. Kumbaga bukod kay Christine ay siya lamang yung kakampi at kasangga ko. Pero sinaktan at iniwan lang din naman niya ako. Kaya nga thankful ako na may isang Rondel na dumating sa buhay ko, Papadudot. Parang nadagdagan ang support system ko. Pagkalipas ng isang buwan na panliligaw ay sinagot ko na nga po si Rondel. Naging masaya ang takbo ng relasyon namin. Una niyang ginawa ay pinakilala niya ako sa parents niya na hindi nagtagal ay nagkaroon ng espesyal na puwang sa puso ko. Naalala ko sa kanila ang mommy at daddy ko. Kaya nga nung nalaman nilang ulila na ako ay hindi sila nagdalawang isip na ituring akong miyembro ng pamilya bilang isang anak. Ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng panibagong pamilya. Sa katauhan ng mga magulang ni Rondel,
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, over the moon yung pakiramdam ko sa usad ng relasyon namin ni Rondel. Kahit na hindi pa kami nagtatagal ay masasabi ko na siya na talaga. At noon ko na lamang ulit naramdaman ang ma-in love ng husto. Mayahalin tulad ko sa magic yung nangyari kasi nabago bigla ni Rondel ang mga pangit na pakiramdam ko sa aking sarili simula nang sinaktan ako at pinagmukhang pangit ni Mikey. Hindi naman sa idinedepende ko sa kanya ang kumpiyansa ko, pero malaking papel ang ginagampanan ng sinasabi at pinaparamdam sa atin ng mga taong malalapit sa buhay natin upang madagdagan ang tiwala natin sa ating mga sarili. Kaya nga ang laki ng pasasalamat ko kay Rondel dahil ibinigay niya yon sa akin. Hindi na ako nahihiyang tumingin sa salamin at hindi ko na rin sinasabihan ng masasakit na salita ang sarili ko. Marami kaming plano ni Rondel sa buhay na pag-usapan na rin namin ang pagpapakasal at minamadali na rin kami ng mga magulang niya dahil gusto na raw nilang magkaapo. Bagay na tinawanan lang namin ni Rondel. Walang pagsidla ng kasiyahan na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Dahil unti-unting kinukulayan na namin ang mga plano namin. Excited na akong bumuo ng pamilya kasama siya pero lahat ng yon ay nagbago. Nang ma-diagnose akong may stage 1 cervical cancer nitong January lang, pakiramdam ko, pinagsakluban ako ng langit at lupa dahil sa panibagong pagsubok na pinagdaraanan ko, Papa Dudut. Thank you sa pagsama kanina sa akin sa ospital, ah. Busy kasi si Christine. May meeting siya. Ano ka ba? Wala namang kaso yun. Masaya ako na nasamahan kita. Pero feeling ko nakakaistorbo ko sa'yo. Kasi marami ka pang dapat gawin sa company nyo, di ba? Oo, pero nandun naman sina daddy sa mga kapatid ko. Mas importante ka, Anet. Huwag mong sabihin yan. Sino lang ba ako? Ikaw lang naman ang girlfriend ko. Ewan ko pero hindi ko talaga mapigilan mag-isip ng ganun eh. Pakiramdam ko, pabigat na lang ako sa inyo ni Christine. Hindi totoo yan. Kahit kailan hindi ka naging pabigat sa akin. Sigurado na ganun din ang nararamdaman ni Christine. Peste naman kasing sakit to. Bakit ako pa talaga yung tinamaan? Kung kailan nagsisimula pa lang tayo magplano na magiging buhay natin. Saka naman biglang ganito. Paano na lang kung hindi na ako gumaling, Rondel? Gagaling ka. Naniniwala ako dun. Pero nawawala na ako ng pag-asa. Hindi ko mapigilang matakot. Okay lang matakot. Kasama mo naman ako eh. Basta kapag nakakaramdam ka ng ganun, kausapin mo ako. Para kahit paano, mabawasan yung takot at pag-aalala mo. Pero nahihiya na rin ako sa'yo. Ano ba kasi ang sinasabi mo? Bakit ka mahihiya sa akin? Boyfriend mo ako, di ba? Siyempre, ang daming what ifs. Hindi natin sigurado ang pwede mangyari dahil traitor tong sakit na to. Paano kung akala natin bumubuti na ako pero hindi naman pala? Tapos isang araw, bigla na lang ako mawala. Paano ka na? Ayokong mawala ka, Anet. Kaya pwede ba? Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Kaya ka nga nagpapagamot. May mga gumagaling sa sakit na yan. Kaya hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na malalagpasan natin tong pagsubok na to sa relasyon natin. Iniisip ko lang naman ang kapakanan mo. Ayaw kitang itali sa akin kasi walang kasiguraduhan tong sakit ko. Ano bang ibig mong sabihin? Naisip ko lang naman na mas mabuti siguro kung maghiwalay na lang tayo. Ayoko. Hindi ako papayag. Para nga makapag-move on ka na. Hayaan mo na lang ako.
Kaya ko naman sarili ko. Nandiyan naman si Christine eh. Ayokong makipag-iwalay sa'yo dahil mahal kita. Ilang beses ko pa bang dapat sabihin yan? Saka anong makapag-move on? Sa palagay mo, ganun lang kadali yun? Hirap kasi sa'yo, masyado mong pinangungunahan yung mga bagay. Ayoko lang mas mahirapan ka. Ayoko lang maging kargo mo ko. Hindi ko naman iniisip yun. Masaya ako kapag nasasamahan kita sa pagpapagamot mo. Gustong gusto ko na inaasikaso ka kahit lagi mong sinasabi na kaya mo naman. Kaya bakit ka makikipaghiwalay? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita, syempre. Oh, yun naman pala eh. Kung ano-anong iniisip mo eh. Sabi nga ng doktor, iwasan mo mag-isip ng mag-isip at magpaka-stress. Kung may iisipin ka, magagandang bagay na lang. Isipin mo na gagaling ka. Kasi yun ang iniisip namin ni Christine. Gusto ko naman talagang gumaling. Ayoko pang mamatay. Hindi ka pa mamamatay. Kasi di tayo titigil gawin lahat para gumaling ka. Basta, tandaan mo na hindi ka nag-iisa sa laban mo na to. Nandito kami ng pinsan mo. Nandito rin parents ko. Pinagdadasal ka nila, Annette. Kasi mahal na mahal ka rin nila. Kaya sana huwag kang sumuko, ha? Gagaling ka. Salamat, Rondel. Malaking bagay na nandyan ka. Mas nakakaya kong labanan tong sakit ko. Pasensya ka na sa sinabi ko kanina. Ayoko naman talaga maghiwalay tayo kasi mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Kaya Tana, nandito lang ako para sa'yo. Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi kung gusto ko nang makipaghiwalay kay Rondel. Pakiramdam ko ay nasira ang lahat ng mga magaganda naming plano sa buhay dahil sa pagkakasakit ko. Pero ang totoo ay natatakot talaga akong mag-isa. Ayoko pa rin mamatay kaya nga mabuti na lamang dahil hindi ako iniwan ni Rondel. Hindi siya pumayag na makipaghiwalay sa akin kahit na magiging malaking responsibilidad niya ako. Hindi ko na idedetalye ang gamutan ko pero masasabi kong mahirap at masakit. May mga araw na mabuti ang pakiramdam ko at meron namang hindi. Dahil sa nangyari ay hindi na muna ako nakakapag-duty kasi kailangan kong magpalakas. Mabuti na lang at nasa tabi ko si Rondel at Christine para umalalay sa akin. Pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa habang nakikipaglaban sa sakit ko. Aaminin ko po na may mga araw pa rin na pinanghihinaan ako ng loob. Pero pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Dahil siya lang naman ang may hawak ng buhay natin. Hindi ako tumigil sa pagdarasal. Na sana'y pagalingin niya ako dahil gusto ko pang makasama si Rondel ng mas matagal. Papa Dudut. Oy, ano to? Bakit may pakandila at dinner for two? Siyempre, espesyal ang gabi na to para sa atin eh. Espesyal? Birthday mo ba? Hindi pa naman, di ba? Hindi pa rin naman natin anniversary. Oo, pero mamaya ako na sasagutin yung mga tanong mo. Upo ka muna rito. Teka, ipag-uurong kita ng upuan. Ayan, Thank you. Upo ka na rin. sige. Matanong ko lang, sino nag-set up nito? Ang ganda. May pabulaklak pa. Kinuntsaba ko si Christine. Since pupunta tayo sa ospital ngayong araw, kinuha na niya yung oportunidad para mag-ayos dito. At bakit may pa-dinner date ka? Ano ba kasing okasyon? Sabihin mo na. Pinagpraktisan ko to pero parang di ko na alam paano sisimulan. Kainis naman. Uy, Rondel, kausap mo bang sarili mo? Hindi. Ay, oo. Ay, hindi. Ano ba talaga? Teka, kinakabahan ka ba? Sino ba kasing hindi kakabahan? Kalma ka lang. Ay, tinanong mo kung anong okasyon, di ba?
Oo. Wala naman talagang okasyon. Hindi pa natin anniversary at hindi ko pa rin birthday. Pero nitong mga nakaraang araw, may na-realize ako Ano yun? kung gaano kita kamahal. Kung gaano ko kagustong gugulin ang habang buhay kasama ka habang bumubuo ng sarili nating pamilya. Rondel, ano kasi? Shh! Pakinggan mo muna sasabihin ko. Okay, sige. Nung tinanong ako ng mga magulang ko kung gaano kita kamahal, sinabi ko na mahal kita. At handa akong samahan ka sa bawat sandali ng buhay mo. Lalong-lalo na dito sa pinagdaraanan mo. Sinabi ko sa'yo na huwag kang matakot kasi hindi ka nag-iisa. Bukod kay Christine, nandito ako. Hindi mo lang ako boyfriend. Kakampi mo rin ako na pwedeng-pwede mong takbuhan anumang oras. Thank you, Rondel. Naiiyak naman ako sa mga sinabi mo. Malaking bagay talaga yung suporta mo para gumaan tong pinagdaraanan ko. Kung wala ka, baka matagal na akong sumuko. Habang may buhay, may pag-asa. Yan lagi sinasabi sa akin ng mama ko. Oo, lumang kasabihan na yan. Pero naniniwala ako na totoo yan. Basta hindi lang tayo tumigil sa pagdarasal ng mga bagay na gusto nating matupad. Kaya nga sinabi ko sa mga magulang ko na gusto ko nang hingi ng kamay mo para maging asawa ko. At pumayag naman sila. Tinanong ko rin si Christine kung sang-ayon siya. Oo naman daw. May tiwala siya sa akin. Kaya ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, Annette. Pumapahayag ka bang maging asawa ko? Oo, Rondel. Pumapayag ako. Talaga? Talaga? Ang cute mo, pero oo nga. Talagang talaga. Thank you, Annette. I love you so much. I love you so much din. At thank you rin sa pagmamahal mo sa akin. Akin na daliri mo. Isusuot ko muna tong singsing sa'yo. Ayan. Ang ganda-ganda naman ito. Maganda yan. Pero mas maganda ka pa rin. Naku, ito na naman po ang fiancé kong bolero. Hindi kaya kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Oo na, dyan mo ko nakuha sa matatamis mong salita. Pero seryoso, kinikilig ako. Excited na ako maging asawa ka. Excited na rin ako. Tingnan mo, naiiyak ulit ako. Papadudot halo-halong saya at excitement ang naramdaman ko na mag-propose sa akin si Rondel. Feeling ko tuloy ay ako na ang pinakamagandang babae ng gabing yon. Hindi lang kasi ako makapaniwala na matutupad ang matagal ko ng hiling na maikasal sa lalaking mahal na mahal ko. Bagay na hindi naman noon na ibigay sa akin ni Mikey. Totoo nga ang kasabihan na wala yan sa tagal kundi sa lalim ng pagmamahal ng dalawang tao. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpapagamot ko at tulad ng sinabi ko ay may mga araw na mabuti at merong hindi. Pero mas malakas na ako ngayon kumpara noon dahil alam kong kasama ko na si Rondel na harapin ang pagsubok na ito sa buhay ko. Gusto ko lang ding ibalita na last month ay kinasal na kami sa huwes at nakatira na ako ngayon sa kanila. Mahal na mahal ko po si Rondel. Siya yung lalaking ibinigay ng Panginoon sa akin bilang sagot sa mga panalangin ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili ninyong i-area ang istorya ng buhay ko. Buti na lang at napilit ako ni Christine na magpadala ng sulat sa inyong istasyon para ibahagi ang love story namin ni Rondel at hindi yon magiging posible kundi dahil sa tulong niya. Meron lang po sana akong kahilingan sa mga kabarangay natin. Kung pwede sana'y ipagdasal ninyo ang aking paggaling. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, and God bless po sa Barangay LS and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Annette. Dear Papa Dudut, noong nabubuhay ang tatay ko ay lagi niyang sinasabi na hindi naman daw mawawala ang mga dagok o pagsubok habang patuloy tayo naglalakbay sa mundong ito.
Ibig sabihin, parte ng pang-araw-araw nating buhay ang mga problema. May ugali noon si tatay na para hindi tuluyang malugmok ay tinuturing niyang oportunidad ang bawat problemang nararanasan namin. Na meron daw siya ritong matututunan at mas mapapatatag nito ang kanyang sarili. Hindi rin daw yon pangmatagalan at may katapusan. Nang tumanda na ako ay mas naintindihan ko ang kahulugan noon, lalo na noong mga panahong ako naman ang dumaan sa matinding dagok ng buhay ko. Bago ko umpisahan ang pagkukwento ay pabati muna ng isang mapagpalang tanghali sa inyo at sa mga kabarangay natin. Matatawa ba kayo kung sasabihin kong Barangay LS ang tinuring kong kaibigan noong mga panahong pakaramdam ko ay nag-iisa ako sa buhay? Kapag nakakapakinig ako ng mga kwento sa Barangay Love Stories at tuwing naririnig ko ang mga payo sa mga kabarangay natin sa letter sender ay nababawasan ang lungkot na nararamdaman ko. Matagal ko nang pinakikinggan ang Barangay Love Stories pero ngayon lamang ako naglakas ng loob na sumulat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Desiree, taga Iloilo pero tubong Pasig. 30 years old, pangalawa sa 5 magkakapatid. Magsisimula ang lahat noong 24 years old ako at nagtatrabaho bilang manager sa isang kilalang fast food chain dito sa Pilipinas. Bakit walang pagkain? Peste naman. Nagugutom na ako. Hoy! Bakit di niyo ako tinirhan ng pagkain? Kuya Jed, lasing ka ba? Nako, hindi ah. Nakainom lang ako. Sinasamantala mo talaga na wala rito yung mag-ina mo kaya todo inom ka kasama mga barkada mo. Tapos uwi ka rito nagwawala. Nagugutom kasi ako. Gusto kong kumain. Bakit kasi walang makain sa pesting pamamahay na to? Meron naman, may cup noodles doon. Yun na lang kainin mo. Ayoko nga. Pagkain ba ng tao yun? Sira ulo ka na talaga. Anong sabi mo? Kuya mo pa rin ako. Alam ko yun, pero kung umasal ka parang daig mo pang bunso natin. Tsaka, huwag kang sumigaw dyan, baka magising si nanay. May sakit pa naman yun. Ano bang ingay yan, Jed? Gabing-gabi na ang taas pa ng boses mo. Pamaya ireklamo tayo ng mga kapitbahay natin. Hindi yan ay. Sila irereklamo ko. Subukan lang nila. Ano bang pinagsasasabi mo? Basta, yun na yun. Bingin nyo naman eh. Lasing na naman po yan si kuya. Sinabi nang hindi nga ako lasing eh. Nakainom lang pero... Ay, mahabagin! Jed, tumayo ka nga dyan sa sahig, bata ka! Di na po ako bata. 27 years old na ako, Nay. Pero isip bata ka pa rin kahit matanda ka na. Hala, nagdudugo na mo. Malamang tumama yan sa kanto ng upuan. Naku naman. Ay, anak, huwag ka nang tumunga nga dyan. Ikuha mo ng bulak at gamot tong kuya mo para sa sugat niya. Sige po, Nay. Malayo yan sa bituka. Pwede ba tumigil ka na nga dyan? Desiree, ang tagal mo naman. Dali-dalian mo. Aba, Ito na po yung medicine kit, Nay. ay, anong gagawin ko dyan? Ipaglagay mo ako ng gamot sa bulak. Sige po. Ano ba yan? Lahat kailangan sabihin sa'yo ay kita mo na ngang may sugat ang kuya mo. Hindi ko naman po kasalanan kung bakit siya may sugat, kaya wag po kayong magalit sa akin. Ah, basta. Akin na yung bulak. Dali. Ay, Jed, nak. Masakit to, ha? Hihipan ko na lang para di masyadong mahapde. Oh, Aray ko, Nay. Aray ko naman. ay, huwag ka ngang malikot. Baka malagyan kong mata mo. Ayoko na po niyan. Ang sakit-sakit kaya. Ikaw na nga ginagamot ni nanay, ikaw pa may ganang gumanyan? Ano bang problema mo, ha? Bakit lagi ka nalang may sinasabi sa lahat ng ginagawa ko? Paano? Di ka naman gumawa ng matino, kaya malamang may masasabi sa'yo. Nay, awatin niyo ako kasi masasampal ko na tong si Desiree. Tumigil na kayo. Mali naman na pinagsasalita mo siya ng ganyan. Kuya mo pa rin siya. Wala naman po akong ginawa sa kanya, nagsabi lang ako ng totoo. Kahit na.
Hindi ka na lang sana nagsalita. Kita mong lasing yung kuya mo. Minsan hindi mo rin ginagamit kokote mo eh. Ano na? Naghihintay ako ng sorry mo. Sorry, kuya. Yan, ganyan nga. Tandaan mo kasi na ako pa rin ang kuya mo. Kaya dapat igagalang mo ko kahit na manager ka dun sa pinagtatrabahuhan mo. Tama na yan. Matulog ka na lang, Jed. Papadudot ang Kuya Jed ko ang panganay sa amin at nag-iisang lalaki sa magkakapatid. Siya ang paborito ni nanay dahil para silang pinagbiyak na bunga ng namayapa naming tatay. Ang nakakainis lang ay kinukonsinti pa rin siya ni nanay sa mga kalokohan niya at kinakampihan sa mga baluktot niyang katuwiran. 2 taon lang ang tanda ni Kuya sa akin pero pamilyado na siya. May boyfriend naman ako for 3 years. May isang anak na si Kuya sa kinakasama niya at nakatira sila sa amin. Malit lang ang bahay namin, meron lamang yung 3 kwarto at yung isa ay inookupa ng pamilya ni Kuya. Yung isa naman ay pinaghahatian namin ng 2 kong kapatid habang yung isa ay kinananay at sa bunso namin. Dating electrician sa barko ang tatay namin bago siya nadisgrasya sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya maaga siyang nagretiro at nag-business na lamang sila ng parisan ni nanay. Doon nila kinuha ang pera para maipatayo ang 2 palapag naming bahay. Pero nasimot lahat ng ipon ng mga magulang ko nung nagkaroon ng pancreatic cancer si Tatay Papa Dudut. 2 taon din niya yung nilabanan bago siya sumakabilang buhay. Nalugi na rin ang negosyo namin dahilan kaya huminto kami sa pag-aaral ni Kuya Papa Dudut. Mula noon ay nagsimula na kaming magtrabaho. Ako bilang serbidora sa fast food sa Pasig at si Kuya naman bilang warehouse staff sa isang planta sa Rizal. Pero nag-working student ako noong kumikita na ako ng pera at nakapagtapos naman ng kolehiyo. Tapos itinuloy ko na magtrabaho sa fast food chain na pinapasukan ko at doon na nagsimula ang training ko para maging isang manager. Habang unti-unting gumaganda ang takbo ng karera ko, bigla namang nag-asawa si Kuya at nagkaroon siya ng panibagong responsibilidad, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay mahal ko pa rin ang pamilya ko dahil sila na lamang ang meron ako. Saka laging sinasabi sa akin noon ni tatay na alagaan ko raw si nanay at ang mga kapatid ko. Dahil maloko si Kuya kaya hindi niya masyadong maasahan. At bilang panganay na babae, ako raw ang dapat na tumayong huwaran sa mga mas nakababata ko pang kapatid. Kaya nung namatay si tatay, tinandaan ko lahat ng mga sinabi niya. At kahit na masakit sa ulo kasama sina nanay at kuya sa bahay, tiniis ko na lamang yon dahil mahal ko sila. Kuya naman! Doon ka nga magyosi sa labas, wag dito sa loob ng bahay. Alam mo namang hikain bunso natin eh. Ano bang problema mo? Wala naman siya rito. Kahit na, ako nga naubo. Maarte ka kasi. Hindi ako maarte. Ikaw yung kung umasta parang walang pakialam sa amin. Yung anak mo, di mawala ng hala kasi panay kayosi. Alam mo bang dumidikit sa damit, naiiwan sa buhok at balat yung usok ng sigarilyo mo? Tapos nalalanghap namin yon kaya mas delikado. Kailan ka pa naging doktor? Di ko alam nagbago na pala trabaho mo. Di ka na utusan at serbidora lang ng mga tao. Hindi naman na talaga ako utusan dahil manager na ako sa pinagtatrabahuhan ko. Ay, oo nga pala. Kaya pala mayabang ka na kasi manager ka na. Pwede ba wag kang nga sumigaw? Nag-uusap lang tayo, 'di ba? Ano ba kasi pinag-uusapan natin? Wala naman, di ba? Nananahimik ako rito sa sala. Nanonood ng basketball game sa cellphone ko. Tapos dumating-dating ka at sisitahin mo pag-yoyosi ko. Hindi lang naman yun yung problema natin dito. Gusto rin kitang kausapin kasi tumawag sa akin kinakasama mo. Di ka raw nagpadala ng pamasahe sa kanila kaya di sila makauwi sa probinsya. Naawa naman ako kaya ako na yung nagpadala. Pero hindi naman pwede laging ganun.
Sigurado ako na ikaw lang naman nagbigay. Di naman yun ang hingi sa'yo. Kung manunumbat ka, sana di ka na nag-abot. Bukal naman sa loob ko yun, pero napapansin ko kasi lagi kayong kinakapos sa pagkain, sa gamot, at iba nyo pang pangailangan. Tapos, ngayon, wala ka palang pinadala sa mag-ina mo, alam mo naman ngayon sila luluwas ng probinsya. Walang natira sa sinahod ko eh. Laki ng kaltasan sa opisina namin. Tapos may mga binayaran pa akong utang. Bakit may pambisyo ka kung wala na palang natira sa sahod mo? Nilibre lang ako ng mga kaibigan ko. Maniwala sa'yo. Galante ka sa ibang tao pero sobrang kuripot mo naman sa amin, pati sa pamilya mo. Alam ko na ikaw na naman yung naglabas ng pera at gumastos sa inuman nyo nung isang araw, pati na rin kagabi, kaya wala kang pera. Ano ba kasing pakialam mo kung saan ko ginagastos pera ko? Pera ko yun, hindi yun sa'yo. Tsaka, kapal naman ang mukha mo ang pakialaman pati pagbibisyo ko eh. Wala ka namang ambag. Tsaka ka na magsalita kung ikaw na tumutustos sa pang-alak at pang-yosi ko. Bakit ko naman gagawin yun? Ano ka, hilo? Aba, hilu-hiluhin ko mukha mo eh. Nag-aaway na naman ba kayo? Dinig na dinig ko boses nyo sa labasan. Nakakahiya kayo, ha? Si kuya lang naman po yung sumisigaw, Nay. Ang hinahinahon ko rito. Paano hindi sisigaw? Nakakabwisit ka. Wala po akong ginawa dyan, ha? Sinaway ko lang na wag nang magyosi rito sa bahay kasi nauubo ako sa usok. Tapos pinagsabihan ko rin tungkol sa pagbibisyo niya kasi lagi na lang silang kapos. Narinig nyo, Nay? Napaka-pakialamera ng anak nyong yan. Huwag mo na lang kasing pakialaman ng kuya mo, nak. Diskarte naman niya yon kung kulang pera nila ng pamilya niya. Saka kung ayaw mong mausok, dun ka sa kwarto nyo. O di kaya lumabas ka ng bahay natin. Liit-liit na bagay, pinalalaki mo. Seryoso po kayo, Nay? Kinakampihan niyo si kuya? Oo, kasi mali na pinagsasalitaan mo siya ng ganyan, kapatid ka lang naman. Kuya mo pa rin siya, baka nakakalimutan mo. Nakakainis lang kasi ako pa rin ang lumalabas na masama na nang pinagsabihan ko si Kuya Jed tungkol sa pagbibisyo niya. Concern lang naman ako sa pamilya niya dahil nakikita kong kinakapos na sila at mas nahihirapan ako dahil kargo ko sila. Ang gusto ko lang naman ay tulungan niya ako sa pagtataguyod ng pamilya pero lumalabas na kasama pa siya sa responsibilidad ko. Kaya nga malaki ang tampo ko kay nanay nang kampihan niya pa si kuya dahil unfair noon para sa akin, Papa Dudut. Hindi lang naman si kuya ang anak niya rin ako. At kung magbibilangan kami ng mga naitutulong namin ni kuya sa pamilya, alam ko na mas marami yung naiambag at naisakripisyo ko. Kaya lang si kuya pa rin yung kawawa at biktima sa aming dalawa. Ako pa rin yung mayabang at mapanumbat na anak. Dahil lang mas malaki ang sweldo ko kesa sa kapatid ko. Ang sakit lang sa kalooban na sa mismong pamilya ko pa talaga ako makakarinig ng mga masasakit na salita. Kaya nga pagkatapos ng pagtatalo naming yon, ay nagmukmuk ako sa kwarto at umiyak. Hindi ko na lamang namalaya na nakatulog na ako at kinabukasan ay nagising ako sa sigaw ni nanay. Umalis daw sa bahay si Kuya Jen na may dalang ilang piraso ng mga damit. Nagalit sa akin si nanay at sinisisi niya ako dahil nasaktan ko raw ang ego ni Kuya. At sa mga sinabi ko, kaya naglayas ito sa bahay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 5 araw din pong hindi umuwi sa bahay si Kuya dahil nagtatampo siya sa akin. Nakabalik na noon ang kinakasama niya at anak mula sa bakasyon nila sa probinsya. Ang dahilan sa kanila ni nanay ay umuuwi raw si Kuya sa bahay ng kaibigan niya ang lalaki para malapit sa mga pinag-a-applyan nila ng trabaho. Ilang beses siyang pinuntahan doon ni nanay para makiusap na huwag nang magtampo sa akin. At umuwi na sa bahay namin, Papa Dudut. Hinahanap na rin kasi siya ng anak niya. Nung una ay nagmatigas pa si Kuya at sinabing uuwi lang siya kapag umalis daw ako sa bahay. Pero nung wala na siyang mayambag sa tinutuluyan niya ay kusa na rin siyang bumalik sa bahay namin, Papa Dudut. Sa loob ng mga panahong yon ay hindi ko napigilang magngit-ngit sa galit at inis sa sarili kong kapatid. Buti na lang at handang makinig sa akin ang boyfriend ko sa lahat ng mga problema ko sa bahay namin.
Kahit papaano'y gumagaan ang loob ko at hindi ko rin kasi masabihan ang mga nakababata kong kapatid. Dahil ayoko namang dumagdag pa yon sa lahat ng mga inaasikaso nila. Gusto ko ay focus lamang sila sa pag-aaral nila at ayoko rin na magalit sila sa nanay at kuya namin. Kaya naman sinolo ko na lamang lahat ng bigat sa dibdib at sama ng loob na nararamdaman ko. Wala namang perpektong pamilya. Lahat may kapintasan at kakulangan, kaya alam ko na normal lang yung pinagdaraanan namin. Kaya nga sa huli pinatawad ko na lamang si kuya kahit na siya patong may ganang palabasin na ako ang kontrabida sa pamamahay namin, Papa Dudut. Nay, ito na po yung sweldo. Uy, nako, buti na lang nagbigay ka na. Said na ako wala nang budget. Teka, bakit kulang to? Nay, ako na po magbibigay sa mga kapatid ko ng baon nila. Ha? Bakit naman? Ako nagbibigay sa kanila, di ba? Opo, pero nagsabi kasi sa akin na kulang daw binibigay niyo at madalas pinagkakasya na lang nila sa pagkain at mga project nila sa school. Ay, naku naman. Napakagastos kasing mga bata. Nung panahon namin, di nga kami binibigyan ng perang pambaon ng mga magulang namin. Pero di naman kami kinakapos. Iba naman po yung panahon nyo sa panahon natin ngayon. Tsaka, nagmahal na rin ang mga bilihin kaya nagulat ako nung sinabi nila sa akin na kulang daw sa napagkasunduan nating allowance nila yung binibigay nyo. Saan nyo po ba ginagastos yung iba, Nay? Ha? Dito pa rin naman sa bahay. Syempre, kulang yung binibigay mong pangkain natin. Kaya, nagbabawas ako ng allowance ng mga kapatid mo. Maliit lang naman yon. Purot lang, kaya wag kang magalit. Hindi naman po ako galit. Nagtatanong lang po ako. Nay, may pera ka ba dyan? Ha? Bakit? Anong gagawin mo? Lalabas kami ng mga barkada ko. Konting inom lang naman pero kinapos kasi ako eh. Nagbigay ako sa kinakasama ko kaya ayun. Wala akong pera, anak. Wala raw. Ano yung nasa bulsa nyo? Tsaka nangako kayo na bibigyan nyo ako ng pera pag binigyan na kayo ni Desiree. Ayan na ba yun? Akin na, dali! Ay, Yun! Malutong-lutong pa na 1,000. Salamat, Nay. Alis muna ako. Tama ba yung nakita ko? Binigyan nyo ng pera si Kuya, Nay? hindi ko naman binigay. Siya yung kumuha, nakita mo naman, di ba? Pero sabi niya nangako raw kayo sa kanya na bibigyan siya ng pera pag binigyan ko na kayo. Ibig sabihin, kaya kayo kinakapos sa budget natin kasi binibigyan niyo pa si Kuya. Ano naman kung binigyan ko siya? Kuya mo naman siya. Hindi niyo po kasi naiintindihan. Ginagamit lang niyang pambisyo yung perang hinihingi niya sa inyo, Nay. At baka nakakalimutan niyo na pera ko pa rin yan. Sa akin galing yan. Hoy, pera ko na to kasi binigay mo na sa akin. Kaya may karapatan akong gamitin tong pera na to kung saan ko man gustuhin. Labas ka na doon kasi binigay mo na sa akin to, no? Akala niyo po ba ganun lang kadaling kumita ng pera tapos ibibigay niyo lang kay Kuya pang bisyo niya? Alam ko kung paano kumita ng pera, kaya wag mo akong pangaralan dyan. Saka ikaw tong mas malaki sweldo kaysa sa inyo ng kuya mo. Bakit pinagdadamutan mo siya? Narinig mo naman sinabi niya, binigay niya dun sa kinakasama niya yung pera kaya kinapos siya. Natural, kasi responsibilidad niyang buhayin yung mag-ina niya. Sa lagay, kapag kinakapos siya, sa inyo siya hihingi ng pera para ano? Kapusin yung budget natin dito sa bahay, pati na rin yung allowance ng mga kapatid ko? Mabuti sana kung sa may kwenta niya ginagamit yung pera, pero sa bisyo niya, Nay. Hayaan mo na. Gusto lang naman maglibang ng kuya mo. Nagkwento sa akin yon. Aburido siya sa trabaho nila kasi nasermonan sila ng bisor nila. Kaya gusto raw niyang uminom. Ay, ewan ko sa inyo, Nay. Parang lahat na lang ng ginawa ni Kuya tama sa paningin niyo. Ikaw lang naman tong laging nakikitaan ng mali kuya mo kaya madalas kayong nag-aaway. Huwag kang masyadong mayabang at huwag ka ring bastos sa kuya mo. Galit si nanay sa akin dahil sa limitadong pera na ibinigay ko sa kanya. Masisisi niyo ba ako kung maging mahigpit ako hindi naman tama na pera ko pa talaga ang ginagamit para sa bisyo ni kuya. Kaya nga kahit na nagtatalak pa siya ng araw na yon, ay nagbingi-bingihan na lamang ako.
Pero hindi ibig sabihin ay hindi na ako nasaktan at naapektuhan sa mga sinabi niyang masama at masakit sa akin. Marami akong tanong sa isipan ko tulad ng bakit ganon niya ako pakitunguhan. Anak din naman niya ako. Sabi ng mga kaibigan ko na nakakaalam sa sitwasyon ng pamilya namin ay may favoritism daw si nanay at mas kinakampihan daw ng magulang yung anak nilang mahina dahil mas kailangan sila nito. At sa pamilya namin ay si kuya yon. Para sa akin ay wala namang masama na kampihan niya si kuya, pero sana'y wag naman niyang iparamdam sa amin. Lalong-lalo na sa akin, na si Kuya Jed lang ang anak niya, Papa Dudut. Kaya nga para mabawasan ang pag-aalala ko na baka hindi nabibigyan ng baon ng iba ko pang mga kapatid ay ako na ang nag-aabot noon sa kanila, imbes na idaan ko pa ang pera kay nanay. Hindi ko siya tinatanggalan ng karapatan na maging magulang sa amin, pero alam kong may sinabi rin ako dahil sa akin galing ang pera. Pinaghirapan ko yon mula sa pagtatrabaho kaya dapat alam ko kung saan yon napupunta. Pero minasama pa rin yon ni nanay at sinabihan akong mapagkwentang anak porket ako ang nagpapasok ng pera sa pamamahay namin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay pagod na akong pakisamahan sila pero hindi ko naman sila matiis ng matagal. Isang araw ay narinig kong nagtatalo sina kuya at ang kinakasama niya dahil kulang daw ang perang sinesweldo ng kapatid ko na panggastos nila. Nalaman ko rin na may sakit ang pamangkin ko kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik na mag-abot ng pera para sa pambili nila ng gamot. Pero ni isang thank you mula kay kuya ay wala akong narinig at pagkatapos ay ginawan pa niya ako ng masama, Papa Dudut. Hala, nasa na yun? Dito ko lang yun nilagay ah. Desiree, nak! Liga rito! May dalang donut kuya mo, may pizza rin. Naku, ang dami naman pagkain. Sige po na, ilalabas na po. Kain lang kayo, Nay. Marami po yan. Kain ka na rin, Desiree. Baka sabihin mo, ikaw lang na ikaw nagdadala ng pasalubong dito sa bahay. Wala naman akong sinasabing ganon, kuya. Sus, nababasa ko kaya sa mga mata mo. Ang dami niyan ah. San mo kinuha pinambili niyan hindi mo pa naman sweldo? May pera ako, no? Talaga lang ah. Nangutang pa nga sa akin kinakasama mo kanina lang kasi wala na raw kayo ni Singkong duling pambili ng bigas. Kaya hindi ako naniniwala na may pera ka, kuya. Nayo, tinan niyo yung ugali ni Desiree. Sumusobra na. Masisisi mo ba ako? Nakakapagtaka kasi. Sige nga, saan galing pinambili mo ng mga yan? Inutang mo, no? Hindi kaya... Binigay niyo, Nay? Wala na nga akong pera kasi tinitipid mo ko. Kung ganun, baka naman ninakaw mo. Pinagbibintangan mo ba ako? Oo, Ano bang pinagsasasabi mo? nawawala po yung kwintas ko na yung regalo sa akin ng boyfriend ko. Hinanap ko na ng mabuti pero wala talaga. At iniisip mo na kinuha ko yon? Sira ulo ka na ba? Ano bang hinihitit mo? Nung nakaraan mo pa tinatanong kung nasasanla yun, tapos paulit-ulit mong sinasabi na ibenta ko na lang kesa itago para mapakinabangan ko naman. Sabi mo pa kung sa'yo lang yon, malamang naging pera na yon. Pero hindi ibig sabihin nun, kuya mo na agad ang kumuha. Matakot ka nga sa Diyos nang bibintang ka eh. Pero Nay, mahalaga kasi sa akin yun eh. Nakakapagtaka lang kung paano nagkaroon ng pera si Kuya pambili ng mga pagkain na yan kung di niya kinuha at binenta yung kwintas ko. Tsaka masisisi niyo ba ako? Ilang beses niya na akong kinupitan, pati nga kayo, pero pinagpapasensyahan niyo lang. Ibang usapan naman yon. Alam mo ikaw, nakakasama ka ng loob ah. Kapal pati ng apog mong pagbintangan ako. Ikaw na nga tong dinalan ko ng pasalubong. Hindi ko kailangan ng mga pasalubong mo. Aminin mo na kasi na ikaw yung kumuha. Ano naman ang gagawin ko doon? Parang peke naman. Mamaya wala pang tumanggap na sanglaan. Kita mo na! Ikaw talaga kumuha nun eh! Hindi ako! Sira ulo! Tumigil ka na, pwede ba? Nababaliw ka na ba? Di kita pinalaki para mambintang. Bago mo akusahan ng kuya mo, alamin mo muna yung totoo. Bakit
Bakit kayo galit na galit sa akin pero pag yung anak niyong gumawa ng katarantaduhan, kinukonsinti niyo? Ang unfair niyo, Nay! Paano di ako magagalit sa'yo? Basta-basta mo na lang tinuturo ang kuya mo. Mamaya nawala mo lang eh. Eh di kasalanan mo. Sigurado po ako na si Kuyang kumuha nun, kaya aminin mo na, Kuya Jed! Wala akong aaminin, kaya manahimik ka! Baliw! Tatamaan ka na talaga sa akin pag di ka pa tumigil. Lintik na to. Bintangera! Papadudo, tulad ng sinabi ko ay hindi yun ang unang beses na nawalan ako ng gamit sa bahay namin at laging si Kuya Jed ang salarin. Ang halimbawa ng kinuha niya sa aking gamit ay yung tumbler na regalo sa akin ng kaibigan ko noong birthday ko. Nakita ko na lamang na ginagamit na ng kinakasama niya dahil tinatamad daw itong kumuha ng tubig na malamig sa ref kaya doon na lamang naglalagay ng yelo. Akala niya ibili yun ni Kuya at gusto niya sanang isauli sa akin pero ako na lamang ang tumanggi. Bukod doon ay may mga damit din ako na kinukuha ni Kuya at ibinibigay sa live-in partner niya. Natigil na lamang yon nung sinatap ko siya at napunta kay nanay ang pangungupit niya ng pera. Pero kung tutuusin ay parang ako pa rin ang pinagnanakawan niya dahil sa akin galing ang mga perang yon, papadudot. Kaya sigurado ako na siya ang kumuha ng kwintas na regalo ng boyfriend ko. Kaso imbes na aminin ang kasalanan niya at humingi ng tawad ay nagmatigas si Kuya. Sinabihan niya ako ng hindi maganda at ang masahol pa doon ay kinampihan pa siya ng nanay namin. Kaya nga abot langit ang galit ko sa kanya at nadagdagan pa ang hinanakit ko. Nang pagkaraan ng 2 araw ay nakita ko ang naturang kwintas sa leeg ng kapitbahay naming dalaga, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sinabi sa akin ng kapitbahay namin na niregalo yon sa kanya ng nanay niya at nakumpirma ko na binenta nga yon sa kanila ni Kuya. Gusto ko sanang bilhin na lamang ang kwintas dahil galing yon sa boyfriend ko pero nagmatigas ang kapitbahay namin. Gustong gusto niya raw kasi yon at hindi na sila makakabili ng ganon sa murang halaga. Naiyak na lamang ako nang hindi na naibalik sa akin ang kwintas at sinabi ko yon sa boyfriend ko. Nagalit siya sa kuya ko pero sabi rin niya na pabayaan ko na lamang dahil pwede naman niyang palitan yon. Sobrang sama ng loob ko sa kapatid ko na mga panahong yon. Kaya naman kinumpronta ko siya pero mas galit pa siya sa akin, papadudot. Simula noon ay hindi ko na kinausap si Kuya Jed. Nawala na ako ng amor sa kanila ni nanay dahil kinampihan na naman siya ni nanay, papadudot. Kahit na ginawa na ako nito ng masama. Kung ituring ko sila sa bahay ay para na lamang hangin pero sa totoo lang ay nasasaktan din ako pag ginagawa ko yon. Kaya lang ay wala na talaga akong lakas para kausapin at pakisamahan sila dahil sa mga ginawa at sinabi nila sa akin. Nagsorry naman sa akin ang kinakasama ni Kuya at nangako na babayaran na lamang yung kwintas. Pero ako na mismo ang tumanggi. Naisip kong palagpasin na yon. Pero hindi ko akalain na may gagawin na namang mas masahol pa doon ang Kuya Jed ko, papadudot. Nay, nasan po si Kuya Jed? Umalis, bakit? Saka bakit ganyan ang itsura mo? Nawawala po yung pera ko sa cabinet eh. Malaking halaga po yun. Kaka-withdraw ko lang kanina para sa... Ibang klase ka rin, no? Kada may mawawala sa'yo, kuya mo agad pagbibintangan mo? Siya lang naman magnanakaw dito sa atin, Nay. Wag na wag mong pagsasalita ng ganyan ng kuya mo! Bakit ba kasi kampi kayo lagi sa kanya? Ako na nga yung naagrabyado niya, siya pa rin kinakampihan niyo. Kaya tuloy lumalaki ulo ni Kuya kasi mahal na mahal niyo. Ayoko lang maramdaman ng kuya mo na wala siyang kakampi sa bahay na to.
Galit ka sa kanya. Ilag din mga kapatid mo sa kuya nila kaya ako na lang kakampi niya. Sana naman maintindihan mo yon. Hindi ko kayang intindihin kasi kahit masama niyang gawain, kinukonsinti niyo. Suportado niyo nga pagbibisyo niya, di ba? Magkano ba yung perang nawawala sa'yo? Ako na magbabayad para matahimik ka lang dyan. Malaki yun, Nay. Ipon ko po yun para sa kasal namin ng boyfriend ko. Ano? May plano ka na palang magpakasal? Di mo man lang sinasabi sa akin? Paano na lang sustento mo sa pamilya natin pag nag-asawa ka na? Di ka talaga nag-iisip? Sobra na po kayo! Palagay niyo sa akin, bangko niyo! Nandito na po ako. Ay, Jed! Ano nangyari sa mukha mo? Bakit may pasa ka? Putok pa labi mo, nak! Napaaway lang. Pero ayos lang po ako, Nay. Ayos ba yung ihika-ika ka na rin maglakad? Sino yung gumulpi sa'yo? Ipapabarangay natin! Wag na po. Gulo lang eh. Ayoko lang nang inaagrabyado ka. Ayos na nga po, Nay. Wag na kayong OA dyan. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin, Desiree? Kuya, nawawala yung perang kawi-withdraw ko lang. Aminin mo na. Kinuha mo yun, no? Hiniram ko lang naman. Sinasabi ko na nga ba, ikaw yung nagnakaw nun? Hiniram ko lang naman. Ibabalik ko rin sa'yo. Pero hindi ka nagpaalam sa akin kaya pag nanakaw pa rin yun. Kinailangan ko lang talaga kasi kasi pinagbabantaan na ako ng mga pinagkakautangan ko. Tingnan mo, ginulpi pa nila ako kanina nung mabayaran ko sila kasi raw pinagtaguan ko sila ng matagal. Sana naman maintindihan mo. Huwag ka namang madamot. Utang mo yan. Bakit ako kailangan mang problema dyan? Tsaka ako pa talaga yung madamot? Kapal din talaga ng mukha mo. Mabuti nga yung nabugbog ka nila para maturuan ka naman ng leksyon. Pinagsasasabi mo dyan? Ayos lang sa'yo na sinaktan nila kuya mo? At ayos lang po sa inyo na pinagnakawan ako ni Kuya. Sinabi ko naman sa inyo na mahalaga pag gagamitan ko ng perang yun. Nakakaintindi po ba kayo? Mas mahalaga pa rin buhay ng kuya mo. Paano na lang kung may nangyaring masama sa kanya dahil lang sa kadamutan mo? Isipin mo nga yun ng mabuti. Hindi yung puro sarili mo na lang inuuna mo. Saka na kayo magpakasal. Marami pa naman pagkakataon. Ewan ko po sa inyo, Nay. Wala na po talaga akong masabi. Bahala na kayo ni Kuya. Pagod na ako sa inyong dalawa. Naiyak na lamang ako sa palusot ni Kuya Jed matapos niyang kuhanin ang perang winidro ko. Siguro nga gano'n na siya kadesperadong makabayad sa mga pinagkakautangan niya kaya nagawa niya akong pagnakawan. Pero imbis na magpakumbaba at mag-sorry ay nagmalaki pa si Kuya at sinabihan akong madamot. Nang mga panahong yon ay sumabog na ang lahat ng naipong galit sa dibdib ko para sa kanya. Kaya hindi na ako nakapagtimpi at napagsalitaan ko na sila ng hindi maganda ni nanay. Galit na galit ako kay Kuya Jed. Gigil na para bang gusto ko siyang balatan ng buhay. Pero nagtimpi pa rin ako, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay tinawagan ko ang boyfriend ko para magpasundo sa kanya. Hindi ko na kasi kayang matulog sa bahay namin kasama ang konsentidor kong ina at barumbado kong kuya. Ang plano ko isang gabi lang sana mag-i-stay sa apartment ng boyfriend ko pero habang nandun ako, sinabi niya sa akin na tanggapin ko na raw yung inaalok niya sa akin na makipag-live-in sa kanya. Ilang beses na rin kasi niya akong sinabihan na tumira kasama niya. Pero ako lang ang tumanggi dahil gusto ko sanang magpakasal muna kami. Pero dahil sa ginawa ni Kuya ay mukhang mapopospone ang matagal na naming plano. Pero sinabi sa akin ng boyfriend ko na pwede pa rin naming ituloy ang kasal dahil may budget pa naman siya. Natuloy ang kasal namin sa West pagkaraan ng 2 buwan simula nang lumipat ako sa apartment niya. Sobrang saya ko dahil iba yung kapayapaang dulot noong malayo na ako kina nanay at kay kuya. Bagaman ako pa rin ang sumusuporta sa mga nakababatang kapatid ko lalo na sa pag-aaral nila. Pakiramdam ko ay unti-unti na akong nakakabangon dahil wala nang pabigat sa buhay ko. Hindi na rin naman ako kinausap ni nanay at kuya. Ang sabi lang ng mga kapatid ko ay nahihiya raw sila sa akin. Pero ako na mismo ang kusang pumutol sa ugnayan namin. Masama na kung masama pero para naman yon sa peace of mind ko. Mabilis na lumipas ang 2 taon, Papa Dudut. Nagulat ako nang biglang makatanggap ako ng tawag sa cellphone mula kay nanay.
nangyari kay Kuya, Nay? Bakit siya nandito sa ospital? Nung una, dinadaing ng kuya mo yung malalang sakit ng tiyan niya. Kaya naisipan na naming magpakonsulta sa doktor. Nalaman namin na may ulcer siya, pero natuklasan din ng doktor na sumuri sa kanya na may iba pa siyang sakit. At doon na nga namin nalaman na may liver cancer siya. Stage 4 na raw, kaya imposible nang gumaling ang kuya mo, nak. Sigurado po ba sila? Mamaya mali naman yung diagnosis nila. Magpa-second opinion po tayo, Nay. Ginawa na namin yon at pareho pa rin ang resulta. Ito rin kasing kuya mo. Tagal na palang may iniindang sakit pero di nagsasabi. Tingnan mo, lumala na tuloy. Kailan pa po nandito sa ospital si Kuya? Mag-iisang buwan na. Pero bakit ngayon nyo lang po sinabi sa akin, Nay? Kuya mo yung may desisyon noon. Nahihiya raw kasi siya sa'yo kaya ayaw kanyang istorbohin. Ayaw na raw niya na isipin mo siya lalo na ang dami-dami niyang kasalanan sa'yo. Ako rin naman may kasalanan sa'yo, nak. Kaya sana, patawarin mo ko. Pinapatawad ko na po kayo. Ayos na po yun. Hindi na po ako galit sa inyo, Nay. Sising-sisi kami kasi sinagad namin pasensya mo. At nahihiya rin kami sa'yo kasi masama yung sinukli namin sa mga kabutihang ginawa mo para sa pamilya natin. Aaminin ko, malaki po tampo ko sa inyo ni Kuya. Pero sapat na po yung 2 taon na hindi tayo nag-usap. Sa totoo lang, miss na miss ko na po kayo. Lagi ko nga kayong kinukumusta sa mga kapatid ko eh. Wala lang talaga akong lakas ng loob na umuwi sa bahay natin para dalawin kayo. Natatakot din kasi ako na baka di niyo ako tanggapin at pagsalitaan niyo na lang ako na masakit eh. Sorry po, Nay. Kung umalis ako sa atin at iniwan ko kayo. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Kami ang may nagawang mali sa'yo, nak. Siguro ito na yung karma namin, kaya nangyayari ito ngayon sa kuya mo. Hindi naman po siguro, Nay. Pero saan daw po ba nakuha ni Kuya yung sakit niya? Saan pa ba? Eh di sa bisyo niyang pag-inom ng alak. Kasalanan ko to eh. Kung hindi ko lang sana siya kinunsinti nun, di sana mangyayari to sa kapatid mo. Pabaya kasi kung ina, kaya nagkasakit siya ng ganyan. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo, Nay. Kailangan na lang po nating ipagamot si Kuya para gumaling siya kahit na sinabi ng doktor na wala ng pag-asa. Nasaan po ba yung kinakasama niya? Tsaka yung pamangkin ko? Nasa bahay yung pamangkin mo. Yung kinakasama niya, matagal na siyang hiniwalayan. Iniwan sa amin yung bata para sumama sa ibang lalaki. Ano po? Seryoso ba yan? Sawang-sawa na raw siya sa kuya mo kasi pulpol at walang pera. Kaya naghanap ng mayaman at sumama agad doon. Ay, ewan ko sa kanya. Ano ba yan? Napakamalas naman ni Kuya. Grabing dagok naman to sa kanya, Nay. Kaya nga sising-sisi ang kuya mo. Ngayon sinisingil na siya at wala na siyang magawa kasi parang doble o triple raw yung ganti sa kanya ng kapalaran. Awang-awa talaga ako sa kapatid mo, nak. Kung pwedeng sa akin na lang mapunta yung sakit niya, bakit hindi? Diba? Huwag niyo naman pong sabihin yan, Nay. Kailangan pa po kayo ng mga kapatid ko. Kailangan pa po namin kayo. Nandiyan ka naman eh. Ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo. Pagod na rin kasi ko. Kung mamamatay ang kuya mo, sana mamatay na rin ako. Papadudot napaka-unfair ni nanay sa sinabi niyang yon. Biglang bumalik yung mga nawala kong tampo sa kanya pero inisip ko na baka pagod lamang siya at emosyonal ng araw na yon.
Nag-focus na lamang kami kay kuya na noon ay sobrang payat na dahil sa kanyang sakit. Sa totoo lang ay masakit makita na nakaratay sa higaan ang sarili mong kapatid at pinahihirapan ng malalang sakit. Doon ko nga napatunayan na kahit anong laki ng galit ko kay kuya, kaya ko siyang patawarin, madugtungan lang ng ilang pang taon ng buhay niya. Kaya nga nagdasal ako ng husto sa Diyos na pagalingin niya si Kuya Jed, pero mukhang may ibang plano ang may kapal para sa pamilya namin. Binawian ng buhay si Kuya pagkalipas lamang ng 3 araw simula noong malaman ko ang tungkol sa kalagayan niya. Sa loob ng 3 araw na yon ay nakapag-usap naman kami ni Kuya. Nakahingi siya ng tawad sa akin at nakiusap na kung pwede alagaan ko raw ang anak niya. Nangako ako sa kanya na hindi ko pababayaan ang pamangkin ko dahil mahal na mahal ko ang batang yon. Sobrang lungkot ng pamilya namin ang pumanaw si Kuya Jet. Iyak nang iyak si nanay sa unang gabi ng burol. Kulang na lamang ay maglupasay siya sa sahig habang sumisigaw na sana'y mabuhay pa ang kuya namin. Tapos doon na nangyari ang hindi inaasahan dahil biglang inatake sa puso ang nanay namin. Papa Dudut. Dead on arrival si nanay sa ospital ng gabing yon. Kulang na lamang ay mawala ako sa katinuan dahil sa sunod-sunod na dagok ng kapalaran sa amin. Buti na lamang kasama ko ang mister ko at siyang umalalay sa akin. Hindi ko na idedetalye kung ano pa ang mga sumunod na mga nangyari, pero nairaos naman namin ang libing ni nanay at ni kuya ng mga panahong yon. Ang sakit mawala ng isang kaanak. Paano pa kaya kung dalawa sila at magkasunod pa? Pero iniisip na lamang namin na magkasama na sila ni tatay sa kabilang buhay kasama si kuya at umaasa na sana'y masaya sila sa kinakaroonan nila. Sa kasalukuyan ay napagtapos ko na ng pag-aaral ang mga kapatid ko at nasa pangangalaga ko ang pamangkin ko na tinuring ko na ring tunay na anak. Mula sa Pasig, dito na kami nakatira sa Iloilo nang madestino rito ang mister ko. Masasabi ko na kahit marami kaming pinagdaan ng problema, ay nalagpasan namin yun at naging matatag kami, Papa Dudut. Bukod doon ay masaya na ako para sa pamilya ko. Lalo na noong nakaraang taon lang ay biniyayaan na kami ng anak ng asawa ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong itampok ang kwento ng buhay ko at sana ay may napulot na aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin matapos itong mapakinggan. More power po sa Barangay Love Stories at Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Desiree.